Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawaing ginagawa mo rin naman? O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatwirang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griyego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griyego. Sapagkat walang itinatani ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kahabag-habag kayong mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda, at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi ninyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Kahabag-habag kayong mga Pariseo, mahihilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya tinutuntungan ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautosang Hudyo, "Guro, sa sinabi ninyong yan, pati kami kinukutya ninyo." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan.
pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Woe to you, Pharisees, because you give God 1/10 of your mint, rue, and all the other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Woe to you, Pharisees, because you love the most important seats in the synagogues and respectful greetings in the marketplaces. Woe to you, because you are like unmarked graves which people walk over without knowing it. One of the experts in the law answered him, "Teacher, when you say these things, you insult us also." Jesus replied, "And you experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them.